siya sa kanilang bahay, naglilinis sa bahay, biglang nagpakita si kamatayan. Dala niya ang listahan. Sabi ni kamatayan, Juan, ngayong oras na ito, agad-agad kang mamamatay dahil ikaw ang number 1 sa aking talaan. Kaya nabigla si Juan, ha? Ngayon na? Pwede ba akong makiusap sa iyo, kamatayan? Ano? Pwede mo bang tapusin ko muna itong aking ginagawa pagkatapos mamamatay na ako? So pinapayagan siya, kamatayan, sige, tapusin mo yung ginagawa mo. At pagkatapos sa gawain mo, patay ka na. Kaya tuwang-tuwa siya. Ang ginawa niya, kuha siya ng kape. Yung kape, istorya lang ito. Yung kape, nilagyan niya ng sleeping tablet. Pinaupo niya si kamatayan, pinainom niya yung kape. So ang resulta, nakatulog si kamatayan. Kinuha niya ang listahan. Yun din, nakita niya. Number 1 ang kanyang pangalan. Kaya dali-dali niyang binura. Pinalitan niya ng pangalan ng kanilang kapitbahay. And then, ang kaniyang pangalan ay inilagay niya sa huling bahagi ng listahan. At dahan-dahan niya ibinalik kay kamatayan. Kaya nung nakagising na si kamatayan, tuwang-tuwa si kamatayan, ang bait mong taoan. Pinakatulog mo ako. Pinainom mo ako ng kape. Dahil mabait kang tao, hindi ako papatay sa number 1. Dito ako papatay sa huling bahagi ng aking listahan. Patay si Juan. Anong punto dito? We're just passing through. Yung sabi kanina ng ating putihing pare na kailangan talaga bawat isa sa atin makamit natin ang kabanalan. Meron tayong iba't ibang mga ambisyon sa ating buhay. Mayroon tayong mga iba't ibang ambisyon para sa ating mga anak. Pero dapat bawat isa sa atin ay mag-ambisyon na mas malaki pang ambisyon na kailangan talaga natin. Ano yan? Ang pangangambisyon na tayo'y magiging banal. Kung iyon ang ating ambisyon sa ating buhay na magiging banal, sigurado talagang ibigay yan sa Diyos sa atin dahil nagiging kaisa yan sa kanyang ambisyon para sa atin. Magpakabanal kayo dahil ang Diyos ay banal. Unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 16. Sa pag-ikot ko